sa lahat. So, maraming po, Ama, nagpapasalamat kami sa lahat ng kabutihan, katapang-pusa ng buhay, ano man ang aming nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, sa kuno sa gawa. Patawarin mo kami ang kanyang naramang dapat sa aming paglapit sa iyo sa oras. Ama, sa lahat ng aming gagawin, hiningi po namin na paunahan mo kami ng kapangyarihan mo, sapagkat wala kami nagagawang gawan ko na sa iyo. Bigyan ng mga awitin namin awitin, Ama, dahil po namin ito magsilbing isang mamakong samyong na karapat-dapat na pagsamba ng bawat sa amin. At nangitay aming kilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat ba tayo ay pinalaya ng ating Diyos? Sumigaw ng hallelujah! Ayan, so taas natin ang ating mga kamay. Ayan, ating iwag-iwag. Ayan, awitin natin yung awit na malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Hanggang sa buhay ko'y muwag, nararanasan ang kanyang imala. Sa sakit at karamdaman ng buhay, Kaya pinalaya. ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Pangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Malayang lumundang! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumayaw! Ang pangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Saan ka malaya? Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, nararanasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako ay pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinamitan ng lubusan. Pangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang sumigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lumundang! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Mapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. O, teka lang, parang hindi kayo malaya! Sigaw! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Malayang lumundang! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Mapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Pangyarihan! Pangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nakapagal. Kaya't ang awit ng papuri, Awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. para kanino?
pagsamba. Para kanino? Ay para lang sa Kanya. Handog niya ay Kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. sa bawat busog na papagat. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Para lang sa Kanya. Para lang sa Kanya. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Napapagpapag nagsusumawo. Maging dapat atin mo na ikaw ay mamasdan. Matalikat sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y pati banal mong tahanan. Luto ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang ngayon. Mabulit magsama, magaling ka o Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumawo. Maging dapat mo na ikaw ay mamasdan. Magalikat sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luto ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pabulit magsamba. Magari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luto ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga pabulit magsamba. Magari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ang iyong mukha. Sumasako sa iyong pagkilos. At sa hilig na aming tanging dalangin, umitatag ulit. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kadakilan ay bumaba ang kalangitan.
Dakilang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasama sa iyong pagkilos, at sa himig na hangin, tanging dalangin. Kami katawag mo'y ibalanis mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mabuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan. Ibaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan. Sa pangutin natin ng mga umaga, gawin natin panalangin. Ibaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakilang iyong ngalan. Dakilang iyong ngalan. Hallelujah, wan amami na nasampuan. Agyaman kami ng Ama. Agyaman kami, ituday tinakani ko po Diyos, itintag mo nagyak, itong balik sa karatani. Agyaman kami itong away, na mabalinda ka Ama nga dayawan, mabalin mo itag ay Ama tanagan mo. Yaman kami Ama, kabibigin mo. Nga naawan ka, awan serbiyan mo. Naawan ka Ama, kayarikan ni iti basura. Iti sangwanam ng agyam, agyaman kami, kainayat na kami, agyaman kami Ama, kasi ka tinagbalin mo Diyos. Alay, tiday tinaldaw, dawatin niya ti Espiritu Santo at pinay, itinagtitingaan ni Ama ng mga anak. Bless mo ti saom, lalo iti kararag mo, tinaga ni Apo Jesus. Amen. Isang magmamdaw tayo makabsat. Diyan tayo magagit ang galing ka. At mamalanaw naman ay. Kaya yaman tayo. At kaya yaman tayo nakabsat pagpamiting iti ni ginanoy, hindi na palabas niya kamagin ang daw, hindi nagpiksa todo. Ijay schedule namin baba, yung hindi makita na kalanganan ti panawin, ang desisyon kayo kung nakatambag ijay, kangalaw-lawa baset.
Kaya in my daddy ko ito pinakaangayan na tuloy nagpakanda kaming tumalom. Rabi ko nakata, rabi imot kan. Idagtog ko kami sa edit ni Engineer na Ignacio. Kung may kajibalay ta at dati atid ko kanya, matid ko di may isang electric pan niya, kapot napudot ko na nakita na gamin, may sadadya dakanya aday stand na, kaya duwa ngamin katwa, awan stand na so ko na nga maimo alandya rin di walay sa nga, kan ko nga ikang kampanya kakabsat, yung subadan tayo kulat tamot kan agay, yung tulong na kanya tayo. Bali mo ata. Ajit di mana umut na? Saan tayo iti mana? Ang nangyari noon, nangyayari naman ngayon. Mamati kayo? Ngaday din napasamak kakabsat ini, mapasamak matlang, sumarunong aldaw. Sukunang takaabay mo, nagasat ka. Ha? Apay, mapantayo man ka, absent itiksto tayo. Kitaan tayo man mo, apay. Kasalunsot ito no, apay. Kuna na jay, lahat ng nangyayari noon, ngayon, kuna na to'y, lahat ng ang magaganap pa, paulit-ulit lamang ang mga nangyayari. Okay. Paulit-ulit lang kakabsat. Iso nga, makita tayo ngaron. Kada napalabas, hindi mabalin nga, sublimot lang nga mapasamak. Manaydayaw ti Diyos. Iso nga no, aji kasasad kakabsat ni Adan ni nga di panaw ni Apo do si Jahatit din namuyo lang pumakakabsat no kasanot di pinapatag ni Adan ni Apo Diyos dapat tayo di pinapanaw na Jahatit din kakabsat impanlata ni Apo do si di ko na nakwiba ng kayamanan. Doon siya nilagay ng Diyos doon sa kwiba ng kayamanan na lahat ng mga kayamanan ang doon po noon. Sino ti maragsakan kang alsat? Nga kahit daan lang to't balito. Ya? Okay. Kita tayo Diyos ang marunong mabawas kang alsat iti kronika. Kuna na jay, ganituring lahat ang inom na ginturing lahat ang inuman ni Haring Solomon at ang mga kasangkapan sa gubat ng Libano hindi gaanong pinahalagahan ang pilak noon. Hindi pa lang. Ha? Isa nga nakita tayo karabsat, hindi panawan ni Ari Solomonan nga importante ti kwarta. Hello? Nga importante kakabsat ti kwarta, hindi panawan ni Ari nga Solomon. Apay, wantag kay warat ibalito. Kat ko na, Jay. Ije mo na nga nabasa, ang sub-sublilaan kakabsat, kat hindi tayo, at yung nangyari di,
mabalin nga mangyari lang itatar. Hello. Imposible ko natin siguro ya. Apay ngay. Nakastatikas kasawag. Amo yung aming kakabsat. Naduktalak. Kapot ay baga kakabsat. Ni Apolos kiniinog. Ti mapasamak. Aging gana ti maudi. Nga hinarasyon kat datay mo't ti maudi. Isa nga nagasat kayo. Nagasat ako. Yan ti kondisyon at tuloy kayo. Apay, untaw may ngamin ti panahon ka sa darating ang araw na hindi mo na kailangan magdala ng pera. Hello? Darating ang panahon na hindi mo na kailangan ang wallet mo na nandun yung pera mo. Kapot awan tun karabsat hanto ngamin nga importante ti kwarta sa totoo lang. Kapot at may isang tao na nagsabi sa amin na kahit gaano man kadami yung pera yung tao sa bangko, darating ang araw, hindi niya magagamit yun. Bakit? Kasi hindi na uso ang pera pagdating ng araw, kagaya ni Hari Solomon. Hello? Hello? Isa nga ko na yung verse 27 gamin, ko na jay, ng panahon ni Haring Solomon, ang pilak sa Jerusalem ay parang bato. Ang halaga at ang kahoy na sidro, sindami ng sikumuro sa kapatagan. Nang nakitaan tayo kung na di kakabsat, awanin kas lang tulang bato ngaminan nga nakadisplay dita, hindi kwarta. Awan to't mayat namang pilotan, iwarak to di sa kibay, tinita nga barya, awan mayat namang pilot, dapot adumtang di alaw, awan palyunan. Hello? At subli na jay kakabsat, di panawan ti kingdom. Mananayaw ti Diyos. Isa nga masapul nga panunod tayo, tarimaanon tayo, tibyak tayo, tarimaanon tayo, relasyon tayo ni Apo Diyos, kan siguraduhan tayo, nga taga-kingdom tayo. Lahat kasi ng tao na hindi makapasok sa kingdom, yun ang mahirap. Sobra ang hirap na kanilang dadanasin. Kahit mamulot sila ng madaming pera, walang value. Kagaya ni Hari Solomon. Alam niyo kung bakit nasabi ni Hari Solomon yan? Alam niyo kung bakit nangyari sa kanya? Kasi mangyayari naman sa panahon natin. Umalakpak nga yung mga gustong mangyari. Kaya huwag na natin pagtuunan kasi yung magpayaman ng maraming pera. Kasi darating ang araw, mawawalan ng baliw yan. Hello? Ang pwede mo lang gamitin, ginto. Paano nga ako mabuhay pa, Kuya Carlos? Wala naman akong ginto. Alam niyo, kung saan siya tumira si Adan noon, na andun po yung kayamanan, andun po yung mga lahat ng klaseng kayamanan ng mga bato, ganun din sa kingdom. Hello. Huwag mo nang problemain at saka hindi mo na kailangan pang magbinta ng ginto. Lahat po na makapasok sa kingdom, ang alam ko talaga na gagawin ng Diyos, mayroon ka ng kahit sa banda doon. Sa pangyayari na yon, sa panahon na yon. May napanood ako kaninang umaga.
na yung mambubukid na sinasabi nila na kinukutya nila na ang mahirap daw. Alam niyo, nung nagbigay siya ng regalo sa kanyang magiging asawa, puro balitok na, puro ginto na porsilas. Pinamili niya yung kanyang magiging asawa na puro ginto. Yan ba ang, sabi yung babae, yan ba yung sinasabi nila ng may pera? Yun lang, yung isa lang, ang daming bayad dyan. Pero hindi, kung isipan lang niya. Pero alam niyo, kung paano nangyari sa kanila yung mga ganon, alam ko po ganon din ang mangyayari sa kingdom. Hello. Tapos sabi niya sa kanyang magiging asawa, o ito kung gusto mong bumili, kasi yung bahay nila luma lang. Parang yung bahay, parang ganito, ay yung old. Yung asawa niya, yung babae, ang dami silang ginto pero walang laman yung bahay. Nag-iisip siya. Pagkatapos sumunod na araw, sabi yung kanyang asawa, sige, bigyan ka ng card. Kung ano ang gusto mong bilhin mo lang. Yung isang card, ang laman po, 100 million. Isang card. Tapos sabi yung lalaki, hanapin ko pa yung ibang card. Kasi yung pinakamaliit lang yung ibinigay ko sa'yo. 100 million, yung pang pinakamaliit. Hello? Ay, ikaw, Ate Petra, kung sakali na pagkakatiwalaan ka ng kingdom, bigyan ka ng card na ang laman po ay 100 million, saan mo naman gagamitin? Alam niyo, parang nakakatawa yung sinasabi ko eh. Ay, hindi po. Kasi kung nasa kingdom po tayo, bahala naman ang kingdom para sumulong sa labas. Wala na tayong problema doon. May committee kasi doon, may nakaprogram kasi yan. Sila kung ang may hawak ko dyan, sila, ano yun? Benjamin at saka Juda, sila po ang may hawak ko yan. Kaya salamat sa Diyos. Alam niyo kung nabasa ko to, ito ang mangyayari po sa kingdom. Na darating ang araw, hindi mo na kailangan yung pera. Hello. Kaya wag na kayong aatras pa sa kingdom. Hello. Alam niyo, kahit mawala ako sa City of God, kumita ko nila ako. Basta hindi ako mawala sa Kingdom of God. Kasi ang City of God, parehas lang sana yan kung maintindihan nila. Walang pagkaiba. Kasi kaya lang, yung teaching ngayon, mababaw na ang City of God. Ang pinakamalalim ngayon, yung teaching ng Kingdom of God. Kasi ito hindi nila naintindihan. Ang alam kasi nila, hindi babalik ito. Pero babalik po. Darating tayo sa araw, panahon, na kung nasa kingdom na po tayo, ito po yung mangyayari. Alam niyo, puro ginto. Magkape ka, ginto ang gagamitin mo na basa. Kutsara mo, ginto. Alam niyo, sa totoo lang, kung isipin natin ito, parang hindi mangyari. Pero mangyari ito. Mangyari yan. Yun. Ang importante kasi, sumunod po tayo. Kasi kung hindi tayo sumunod sa Diyos, anuman ang gagawin natin, sayang lang po.
sayang lang yung pabango mo kung na pumunta dito. Magsamba sa Diyos. Sayang lang yung damit mo na pinaghanda mo pa naman. Binili mo pa naman ng mataas na presyo. Ang importante kasi yung puso natin na sumusunod po sa Diyos. Kasi, ang pilak sa Jerusalem ay parang bato na lang. Alam niyo yung bato, di ba sa kalsada, ang daming bato, wala namang pumupulot? Hello? Kasi yung dami na ginawa nila na pilak na nagawa ngayon, darating ang araw, andyan lang dyan sa mga kalsada. Pero wala nang pupulot dyan. Parang bato na lang. Walang baliw. Kung bakit nangyari kay Hari Solomon noon kasi, pinapakita lang kasi ng Diyos yan. Na ganyan kasi talaga yung kanyang plano na original sa'yo at sa akin. Hello? O, tignan nga natin yung puntos natin. Nakarami na ako. Balikan natin. O, number 1. Basa nga? Ang kalagayan ni Hari Solomon. Okay. Nakadoa kami tinabagan, malayo ko dyan pa inabasa dyan, puntos na. Kaya nga kung ano yung kalagayan ni Haring Solomon noon, ay mangyayari naman sa atin pagdating ng araw. Kaya patuloy lang po tayo, hallelujah! Pumalakpak man dagiti maragsakan, na kaya't daragbyat, akas kini Hari Solomon, no may tipadawan awan problema na tibiyat, at anto ti sarili na nakatulong, at anto sarili na napalalaba, madaydayaw ni Apo Diyos. Sumaminsan na kang angawa. Agamin dito balay na naduma siya, agluto, agsakdo, agugas, ti kardero. Ito na, may maling samot. Agalos ka ba di? Tadi ka mga minagpado yung Ayan. Ako na naggasot lagi ti kabalay ko ba? Yung amoy yung mamagsat. Kung ano yung nangyari sa buhay ni Hari Solomon noon, yun kasi ang isipin natin. Babalik po tayo doon. Kung ano yung ipinaranas ng Diyos sa mga tao na kanyang pinili noon, ganon din po sa atin. Hello? Hindi rin sa mga Tagalog man. Kaya malipatak naman. Kaya nga patuloy lang po tayo na maglingkod sa Diyos at mag-aaral po tayo sa salita ng Diyos, lalong-lalo na sa inyo, na nag-devotion na kailangan natin ipagpatuloy yan. Kasi yun lang ang daan, makapunta tayo doon. Kaya nga si Kuya Ray, brother Ray, sobra na yan. Alam nyo, ang daming gurnagin na tinatalo yan. Natutulang po. Kaya nga, kung minsan nag-uusap kami kay Ate Lani, mas matindi pa naman ang pagkaintindi ni Kuya Ray, ni Brother Ray, kaysa si Pastor John, kung minsan sabi namin. Kasi yung salita pa lang doon sa online kung minsan, parang may duda. Parang may duda si Pastor John. Si Brother Ray, wala nang duda. Talagang naintindihan niya yung programa. Talagang pinaniwalaan niya yung programa. Kaya darating doon sa panahon ni Haring Solomon. Hello? Alam niyo kasi, babalik at babalik. Kung ano yung nangyari noon, mangyari naman sa panahon natin. Kaya lang, hindi lahat po kasali dyan. Kaya sabihin mo sa yung katabi, sana ikaw yung kasama ko dyan. Kasi ang hirap, sa totoo lang po, kung pag-isipan
hindi tayo kasali doon. Alam niyo, yung sinabi niya sa amin na yung lupa talagang bibitak yan. Baka yung aso kaya niyang lulukin yung bitak ng lupa pagdating daw ng araw kasi walang ulan. Pero may ulan daw so doon sa kingdom. Hello? May ulan doon sa Gusim. May pagpapala sa Gusim. Ganon din po ang mangyayari sa kingdom. Doon kung saan nakaluklok ang hari at ang hari na babalik po. Kasi sabi niya doon sa nauna, pabalik-balik lang, di ba? Yung nangyayari, kagaya ko. Kung hindi ko pa natapos yung mission ko dito, kahit mamatay ako, babalik yung aking espiritu at pupunta sa ibang tao ulit. At siyang magpapatuloy. Kaya naniniwala ako na babalik ang isang tao na maging hari dito sa Pilipinas pagdating ng araw. Hindi ko pa sasabihin ng kanyang pangalan kasi bawal pa. Pero pagdating ng araw, makikita niya ng mismo, matransform yan. At makita po ninyo. Yung pangalawa, Ang kalagayan ng mga tao sa kanyang kaharian. okay. Alam niyo ba yung kalagayan yung mga tao sa kaharian ni Hari Solomon noon? Di ba wala silang problema, walang away. Bakit po? Kasi nadamay po sila doon sa pagpapala na kung ano yung tinanggap ni Hari Solomon, parang ganun din ang nangyayari sa mga tao doon noon. Kaya nainggit po yung Reyna Sheba nung pumunta doon. Bakit? Kasi alam niyo po yung mga tao sa palibot ni Haring Solomon, nararanasan din nila kung ano yung nararanasan si Solomon. Kaya huwag kang mag-alala. Hello? Hindi ka man si Haring Solomon. Kung kasama mo siya, kasama ka din doon. Kaya kung nasa kingdom ka, kasali ka talaga doon. Palakpak kayong mga taga-kingdom. Huwag na kayo sumunod sa mga umalis. Kung umalis pa kayo, wala na akong problema. Kasi, alam niyo, ang matindi na mangyayari sa susunod, dalawa lang pong pamilihan talaga ng tao. Lahat po ng relihiyon, mawawala yan. Lahat. Walang maiiwan, walang matira dyan. Ang tumayo lang, dalawa lang, Kingdom of Satan at Kingdom of God. Dalawa lang. Kaya kung nasa Kingdom of God ka na, huwag ka nang umalis. Kasi pag umalis ka pa dito sa Kingdom of God, saan ka? Hello? Kaya kahit kung ano yung naranasan ni Hari Solomon noon, mararanasan rin po natin. Hello? Kaya patuloy lang, kapamilya. Kaya sa akin, kahit kamatayan, huwag ko na ipagpalit yung naintindihan ko. Kasi, kung ano yung nangyari kay Solomon, alam ko po, ganon din pagdating ng araw. Wala na akong problema sa financial. Ayaw ko nang magdala ng pera pagdating ng araw kasi walang value. Alam ko naman, ayaw ko namang magdala ng ginto. Kasi hindi naman natin magagamit yung ginto, nakaimbak lang yan. Pero,
May proseso yan. Na kahit yung time lang, nandun na yung ginto. Wala pa tayong ipakita ngayon na ebidensya. Pero alam ko po, hindi na magtagal. Makita na natin kung andito na ang kingdom of God. Kung nakababa na yung kingdom. Kung nakaupo na yung hari doon. Lalong-lalo na pagdating ng araw na matransform po yung nasa kingdom. Makita natin lahat ito. Kaya manalangin po tayo. Kaya lang, kung na-transform ka na, hindi mo na kailangan kumain. Sabi mo, di mamatay na ako. Diba? Patay na ako ha. Isang beses lang na hindi ako kakain. Yung hina-hina ko na. Pagkatapos, pag na-transform ka, hindi ka nakakain. Paano ka? Pero alam niyo po, kung na-transform po talaga ang tao, kagaya ni Enoch, nung bumalik dito sa lupa, nung na-transform na siya, hindi na kailangan kumain. Wala na siyang dito ka, wala nang paglagyan ng pagkain kas dito. Hindi mo na kailangan, pero yung kalakasan mo, mas malakas ka pa, kaysa yung kumakain ka. Kaya wag kang mag-alala. Hello? Kasi ang kalakasan natin galing talaga sa Diyos. Hindi naman galing sa pagkain eh. Nung nagkasala lang sila Dan at saka si Eva, nagkaroon sila ng paglagyan ng pagkain dito sa loob. Pero nung hindi pa sila nagkasala, hindi naman sila kumakain eh. Hello? Pero walang makalam daw. Tayo lang nasa kingdom. Kahit magtanong kayo sa mga pastor, hindi na alam yung sinasabi ko. Saan mo naman nabasa yan? Sabi nila pag sinabi natin. Kaya salamat sa Diyos. At binigyan ko tayo ng pagkakataon na malaman yung mga ganon na nangyari noon. Kaya huwag ka nang mag-alala. Kung nasa kingdom ka na, pag na-transform ka na, huwag mo nang isipin, mag-ulam ka ng karne, hindi na. Pero kung hindi ka pa na-transform, di ba? Kung nasa loob po tayo ng kingdom, wala ka namang problema sa pagkain. Kasi lahat po nasa loob po ng kingdom. Pagdating ng araw, pumalakpak na yung masaya. Kaya kung minsan naawa na ako sa mga mayayaman, yung mga maraming pera, kasi ilang taon na lang yan. Diba? Kaya na? Ilang taon na lang yan. Kasi lahat po ng mga bangko na yan, mag-close po yan. Kasi walang value. Yung nakadeposit sa kanila, napila. Kasi parang bato na lang po pagdating ng araw. Sa pangatlo, yung last, pakibasa nga po. Okay. Isa nga, yan po ang hinihintay natin. Pag dumating na yung panahon na maghahari na ang Panginoong Hesus dito sa lupa, at nakapasok ka dyan, wala ka ng problema. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa trabaho na kung anong ginagawa natin. Kasi ang damit mo pagdating ng araw, kahit hindi ka nagpapalit, maganda yan.
tayo. Na kailangan po tayo talaga pumakapasok po sa kingdom. Okay. Nabasa mo na yung assistant mo? Bakit di mo binasa? Ha? Tawag signal. Talaga signal. Kada sabi ko nik damdama tabasa umiti ang tagapapura kami ko ka daw. Nabasa may din maday. Alam niyo po, sa totoo lang, matagal na akong naging pastor. Ikot, walang nangyari. Pero sa ngayon po, kahit anong mangyari sa mundo, alam ko kung nasaan na ako ngayon. Kahit andito ako na nakatayo, pero may nakahanda sa akin na mas maganda kaysa dito. Pero habang nandito pa lang po tayo sa mundo, kakain po tayo. Kailangan natin yung pila. Kailangan natin talaga. Pero, ang sinasabi natin, pagdating ng araw kasi, pag dumating ang araw na bumaba ang Panginoong Hesus na magharit po dito, at kung kasama natin siya, wala na tayong problema pa. Hello? Kasi sa loob ng kingdom, wala nang magnanakaw doon. Wala nang chismosa doon. Wala nang mangsisira doon sa'yo ng kapwa mo tao. Wala na. Wala nang manununtok doon. Wala nang kumukurot doon. Hello? Kasi doon sa kingdom, sa karyaan po ng Diyos, kahit isipan lang po natin, hindi pwedeng makapasok ang masama at isip doon. Mabago po talaga. Hindi kagaya sa mundo, lalo na ngayon. Alam niyo yung bata dito sa bahay, yung maliit? Di ba doon sa Facebook kong minsan, magpakita yung mga yung suso, yung didi niya, parang ubot. Kalat. Yan. Tak, kalubot ka suso sa atan, gano'n na nga, diba? Yan, kas naubot. Yan, medyo namin ito kakabsat. Ate namin pagita yung mabaliwan ato yan. Hello? Itintubado tayong kakabsat kas lantong bado dagiti anghel. Iti Diyos. So nga nagasat tayo. Isa nga dahil kakabsat, yung orayon tayo itat. Nadyo pagarian ni Apo Diyos. Isa nga sapay kumata si Kati may sa ejekan siya. Isa nga sanmon nga panpanunutan. Kadaman dagiti makalaplapad pa lang kanya tayo, ngantay nga kayang ay suko. Isurinder tayo kini Apo Diyos. Kunamon, panawakon ama dayto. Ngamin no mamisan kakabsat. Nagadu ngamin tinaramit ni Satanas nga pang-alilaw ti tao. Aglalo na madamon mo, brother, aji panawan. Ganisit at aji bantay. Agaramid lang tataway ni Satanas nga mapanalilawan. Agpamarang anghel. Yan. Grabe ni Satanas. Isa nga, ay ako. So nga natin nga ganad. So nga, agyaman kami tata. Isa nga tatatawanan na dyan, may isang abeng ko na klik-klikan yung tagmag. So nga, nangawa naman ni Ate Lani Kurt, ang taon na kung kalisto ka bumakat. Gamit at tawan siguro, nakagumat atan tawanan dyan kung tanda, kung utan may nga kanayon.
Talaga nga ko agawitan. Baka si tatay ipagbasbasulan. Galing na baot ang tatalaman ng danog na. Linayatan na pa itidisnogan ka ni mami na. Isa nga awan ko na pagawidan na ito. Kabaga dong tao daw matansya na ito. Kaya delikado. Uray ko man ang anak ko kan anusan. Ganang ko maanusan ti ulbod ka kabsat na tao namin. Katotoo lang, kagurgurat bunay ti ulbod at tao. So, ijay ito namin kingdom, awat kong tulbod, ijay manaydayaw tilis. Lahat po ng tao doon, pagdating ng araw, yung mga taong tapat. Kasi ang tapat, kahit balik ka rin mo yan, tapat pa rin. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, maging tapat po tayo. Ha? Kasi kung maging tapat po tayo, mga kapatid, darating ang araw na walang sasabihin sa atin ng Diyos. Kung hindi ganito, yan ang anak ko na pinagkakatiwalaan ko. Kaya sana po, alin tayo kumakat or orayon tayo na itinakindam ni Apo Diyos na bumaba. At datay kumaamin ijay doon kan ikaldaw na dayo ti Diyos. Ipagyamanan tayo kausat. Kahit bumaba man yung kingdom, hindi malayo sa atin. Alam mo na yan? Di ba nagpintuan tayo ng dito? Alam mo na yun. Alam mo na yun. Kaya salamat sa Diyos. Talagang totoo yung napakinggan ko na karamihan na pinili ng Diyos nasa region ko. Kaya pasalamat po tayo. Ang bababaan ng kingdom nasa region ko. Kaya hindi malayo. Malapit lang po. Kaya salamat sa Diyos. At pag bumaba ang Panginoong Isus na baging hari, siya ng hari natin, siya ng pupo doon. Wala na tayong problema. Kaya, manalangin po lang tayo, maniwala lang po tayo, na hindi na magtagal, bababa na ang Panginoong Isus. Kasi alam niyo po, ang Antichrist po, malapit na siyang uupo sa kanyang trono. Hello? Malapit na siyang uupo. Kahit tignan niyo sa Google po, makita niyo na doon. Sa Google. Kung saan doon po ang Antichrist, makita niyo na doon. Kaya kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, mag-research lang po kayo. Nakita niyo na mismo. Nakahanda na po ang kanyang trono. Mayroon lang silang hinihintay. At doon na siya uupo na maging hari. Yung mga hindi sumusunod kay Kristo. Kaya salamat sa Diyos. Sana po, lahat po tayo nandito, makapasok po tayo sa doon po sa kingdom o kaharian po ng Diyos. Pumalakpak na po yung may gusto. Okay, diyaman tayo kahapsan. Sa kay kumaka, naawatan nyo tininsay, nawatan katamakdon kayo. Amoy yun ko na ni Pablo. Nakaikan ko tagsaon ko na ni Pablo, ti ababalan na sao, basit na sao nga maawatan ti tao. Yang diyak saon, kinakatibog na diyon tumat maawatan. Umanayon na di kakatsan at kararan kayo. Hallelujah, Jesus, hallelujah, when amangin nga nasantuan. At di kami amang at pagkatong baba, amang ang mangigtas ti panagyaman ni. Agyaman kami, kanekkan kami amang inspirasyon ng Diyos. Na may santo nga aldaw, mapasamak man kanyami, ginapasamak ni Ari Solomon. Natikuan kanto amang kan awan to ti balyona. Kat adan ton amang kat adan ti balyona amang kat puro ginto. Amang kayat mi nga ma-experience. Kaya panahon amang astin ni Ari Solomon. Na aming nga gamit ni Ari Solomon amang kat puro nga balitok. Amang balitok kapag lotwa.
nga maranasan mi kinaranasan ni Ari Solomon, kan maranasan mi nagiti naranasan nagiti kakadwa na ama, gusto nga bendisyonam ti pamati mi, bendisyonam ti panagtulog mi ken ka, bendisyonam ama, titunggal may sa kada kami, nagruna nga bendisyonam ama ti kingdom, ama iso nga nang isa Adam kada kami, iso nga nang pilyam kada kami, ama tunggal may sa kantahan kaningag bayag ama, maranasan min ama na ito'y nga biyag, nga da kami ni Junag ti kingdom, ni Junag ti kingdom, awan ton ti problema mi, saan min to nga problema ti gaston mi, kaputa si kanton ti mang supply, iti amin nga dati unag ti kingdom. Iso nga amin dagiti nga kakabsat o Diyos. Han kaning agbayag ama, ipan na kami aminan iti dayta, ama nga kingdom, iso nga'y kararag mi nga saan kaning agbayag, ama, kat bumabakan nga kasari, ama ti bansa mi nga Pilipinas. Agyaman kami nga lagken ka, agyaman kami kadagiti som, bendisyonam nga rutisom, imulam ti puso mi ti som, agbaling nga janis kada kami ti som, agbyag kami nga ama kadi gapu iti som ulis. Alagyaman kami ken ka, aramidong nga ti pagaya kami tinagan ni Apo Jesus. Amen. Ayan, tayo muna yung tumayo, tayo umawi. Ayan, awitin natin yung Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, aming kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalamot magsama ay laging nararanasan, kailan ay hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, aming kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kaya may hindi mag-iisa kailan ay hindi mag-iisa. Nagtugaw kayo. Katiyak na testimonyo na garot. Listen. Nagagap ako na damdama ha. Ako na yan. Gawa kayo. Adre, ha? Dari gamin, masapol nga ikantayan testigyo na ken oray ni Ate Lisel, gaputa itrintay dagitoy. Namalpas namin dati region to kakabsat nga maseminar about the kingdom from work kami na dagiti nagduduman nga probinsya ket masapol nga adda-agba. Isa nga schedule ng mga sabahin ko no Sunday namin ni Brother Ray, 27 Millicent. Talaga nga ikanda kayon, itipagrabangan nyo, isa nga aerogrobe yun, nga awan ti maladna daw, tanong mangisuro ka, dapat sikat pagsarmingan. Hello? Yeah? So nga, schedule mga Ate Lisel, 27 last Sunday, ngamin talaga masapol nga ako ni kayo, kapot nagbasit ti pawayway, bagbagak man lang ng kanyayo, 3 years lang ti pawayway kakabsat. At ni, dandani magudwan dahil ti maysa, nga tawan, kat surok lang nga duwa nga tawan. Dapat nasaturit kayo ti Visayas kan Mindanao. Isa nga dahil umuna nga
sumpay lang. Ngayon 2026 namin, Visayas, ken Mindanao. So nga nagasap ko dati di may mayat nga sumursurot kanyami. Gumatang ako kinukot ka. Ay, paiso di chay. Mananayan na ako niya. Alangan mag-angat. Agloban na no mabisayas pa pa nam di pa nakabanbanog ya. Sa nabak nang di ama tayo. Paumayan ti kinabak nang. Mananayan ni Apo Diyos. So nga, karalag tayo tiking damdamin kahit saan nga talaga sinsinanday ito nga sinmalian tayo. Dahil nga talaga nakita nga gamitin ni Apo Diyos may patungkol iti kayat na isa nga itit ko nga ni brother nagtusto nyo sa tayo mapandi sumarang ng kadi matawag na natin siya. Maganda kay Diyos. Gusto mo naging ating awit sa mga pinansyali na para natin kapil naitulong natin at bagay hindi pa nagkalit ko niya po ng marswata duman may ginibanag na maranranasan may maranranasan isunak sansan tigat gawap sa atin trabaho kay mono sa mga mangyari sa nila na nagligat madimalip-palipas. Ngayon, di tayo nga masubsubok kami nung kas ano tayo magtiwala kini Apo nga ng Marswa. And, di kit nga amin nga banag pagpapala ng dikit. At di may isang nga banag nga gamitin ni Apo nga ng Marswa nung kas ano tayo nga pagtibayin. Hindi, pananampalataya tayo tinikuana. Uray at tadi ka di nagkalman pastor di pa adin di gamit nga ka di ko duwa kay man yo bito at tadi review kami na pa na kable simmingit din ti bakal na daganan ka sabi ni ti pakmay pastor at pinupuk ko no kan sinadagat ko kan di pagdiswan na mga kaangat lang disgrasya ginmalays adin titukod sinmagat atin ito pastor kabilaan ngin praise God kasi malagay yung kilingkon kung nakiawanin na tukulin mo naktat kasi naman abin nangyari kinakabin kung naki aumarit na kayo sa kukilit kita tapos pinilang nangyari kinakilig naon na rin na pastor kamuk lain ki na talang na nasaktan lang yung hindi tayo kinaking Lord praise God talaga totoo to kasi kapon talagang yung mukuna ako talagang naramdaman ko na tinamaan ito pero hindi ko na tinignan basta yung muko lang ako praise God yung tinignan ko magkabilaan lang ito ibig sabihin talagang sumangga, may sandal siya, talagang tinamaan. Pero di ko alam talaga. Hindi ko na nasungga, pastor. Yun pa lang, hindi ko ma-expect kung gaano siya kadakila o yung pagtitiwala ko sa kanya talagang nandun. So ako grabe. So, pwede laing iti talaga ngayon pinaka-edical man lang talagang malim. Adi na sabi nagtulot at hindi ko sa pinigay na kalkalituhan pag naduwa dahil dito nga tapos adik back po pa yung gagamitin ng pastor karaitid. Nagipit di makilala pasulitan na manggaros distrainer na ako nagpulot ko na ata no aming nagungkit yung bagit sumirok aming nagkamam nagpulot pinagagundar so hindi ko kayang linisan yan kung pagtagaan na lang natin pag namatay o di pagtagaan hintayin kapag nagkarga na naman ng panda rin so lang pero na hindi mo piling i-accelerate kasi kakapusin siya ng crudo narugit distrainer na nagkita ito lang gusto na kahalos amin ka ulog piso o pagpulibusan na G0 kaso nga ako
pinagtyaga, so mga tuwid pinagtyagaan may tubig ko yung ba na ano yung anusan may praise God na napagtagumpayan ni Nate sin ating road ko na malala. Tapos kahit kung nga malimpas kami, bari maibigin ko na talaga na siyempre kaluban pa rin ng Panginoon yung siyang matusunod, hindi yung kaluban natin. Kaya yun, nagtitiwala ako sa kanya na yung mga nangyari doon tapos sa isang linggo na hindi man kaluban pa rin ng Panginoon kahit gawin pa man na tayo pinagpala. Pero sa tuwing umaga na nagigising tayo, masigla, wala tayong sakit. Di ba, mga kapatid, napaka-blessed na po tayo sa tuwing umaga na natatawag natin yung kanyang nilikha, yung mundong ibabaw, yung kagandahan sa mundo ay nakikita natin sa araw-araw. Yun po, maraming salamat po. Ay, nagyaman kami ba? Ganito ang testimonyo. At talagang testingan na kanas niya. Sa mga makasano kakatibay. Okay, hindi nga dili sila gilipag. No, niya tinaadal naman nga nagtitibo siya man. Dapat ang testimonyo ka no, na anyamot tinaadal mo. Okay, siya i-prepare mo ipagpagyan na minsan to ba? Okay, yaman tayo kat ano ang testimonyo, mapanda niyo sa marano. Kat itad ko kadagay sa mga sarano, kasi kadagay na kili. Agala ito pa rin, yan may plus.